Magandang hapon po sa lahat na kaugnay natin, nag-aalay ng ating unang misang panlinggo mula sa main altar ng Our Lady of Sorrows Parish. In a very special way, of course, nais nating batiin ang ating mga kapatid na taga-Buklod ng Pag-ibig Healing Community, ang community ni Father Pascual Adorable. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo para po sa araw na ito, siguro maraming beses na natin itong narinig, ngunit magandang pag-usapan at intindihin natin. Unang-una, ayon sa mga pangyayari ng panahon ng Panginoon. Nasa ika-6 na kabanata na po tayo ng ating linggo-linggong pagbabasa ng Ebanghelyo ni Saint Mark, ang ating Sunday Gospel para sa taong ito, Saint Mark. At bago itong pangyayari na ating narinig, mula nang simula ng Panginoon ang kanyang public ministry, umikot na siya sa maraming lugar ng Galilea at gayon din sa Capernaum na nakilala bilang kanyang sentro ng public ministry. Marami na siyang pinagaling na may sakit. Nangaral sa templo, nangaral sa sinagoga ng Capernaum. Hindi lang siya nangaral, nagbigay pa ng maraming mga kwento o talinhaga tungkol sa Kingdom of God upang higit na maintindihan ng mga tao ang paghahari ng Diyos sa kanilang buhay. Mula sa 4, napili na ng Panginoon ang kanyang 12 alagad. At itong grupong ito ang daladala niya pagbalik sa Nazaret para sa isang pagbisita sa lugar kung saan siya lumaki. May mga ginawa na rin ng Panginoon na eksorsismo, pagpapalayas ng mga demonyo. At ito'y ginawa niya sa mga teritoryo ng mga Gentiles, sa Gerasin, sa Decapolis. Hindi lamang siya nagpagaling, nagpalayas ng mga demonyo. Kaya nga, alam nyo, nang magbalik sa Nazaret ang Panginoon para sa pagbisita, siguradong inabangan ang kanyang pagbabalik. Maraming nakakakilala, nakakaalala kung papaano mula sa kanyang pagkabata, ito ang Jesus na kanilang nakita sa kanilang mga lansangan. Lumalaki, naglalaro. Kaya, nung marinig nila si Jesus na mangaral at inimbitahan nilang mangaral si Jesus sa sinagoga, tulad ng pangangaral ni Jesus sa sinagoga ng Capernaum, ang naging komento agad ng mga tao ay, saan nanggaling ang mga sinasabing karunungan ng taong ito? Saan nanggaling ang kanyang kapangyarihan? Kilala natin siya. Mga kapatid, alam niyo po kung atin pong pagninilayan ang ibig sabihin ng mga komentaryong yun ng mga tao, mayroong 2 namumukod-tanging issue. Bakit? Nahirapan silang tanggapin si Jesus, isang kababayan
nagbabalik. Marami ng kwentong magaganda tungkol sa Kanya. Bakit nila mahirap tanggapin si Jesus? Isang kilalang rabay, tinatawag na rabay ng maraming tao. Dalawang issue. Unang issue, edad. Edad. Si Jesus ay gaano katanda? 30s. 30 na magsimula siya. Sabi ni San Lucas, 30 years old. Alam niyo po, sa mga tradisyonal na mga rabay na kailangan mag-aral ng Torah, kailangan pag-aralan ng iba't ibang mga komentaryo, interpretasyon, tradisyon na nakapalibot sa Torah. Para sa mga tradisyonal na mga rabay na kailangang mag-aral paano magpalayas ng demonyo, sila po sa ugali ng lipunang Hudyo ng panahong yon ay magsi-60 years old na kapag inordain. Si Jesus, hindi naman inordain. Self-proclaim. Self-made. Sabi nga natin, parang yung maraming magagaling dyan sa atin, di naman nag-aral, pero hindi mo matatawaran ang kakayahan, dulot ng mga pinagdaanang karanasan. So ganun po ang unang issue kay Lord. Edad. Sabi nila, batang-bata, ganyan na. Saan nanggaling yan? Hindi naman nag-aral yan. Hindi na ordain. Tinatawag na rabay ng mga tao. Yun po ang una. Pero pangalawa, issue ng pamilya. Issue ng pamilya. Mula sa Ebanghelyo ni San Marcos na ating binasa, pansinin po ninyo, hindi siya tinawag na anak ng karpintero. Yan ay sa ibang ebanghelyo. Pero sa Ebanghelyo ni San Marcos, si Jesus ang karpentero. Karpentero siya sapagkat ang kanyang kilalang ama, ang kanyang tumayong ama, ay karpintero rin. Alam niyo, nung araw, mula sa iyong salin lahi, dun din po nanggagaling ang inyong hanap buhay. Kaya kung ikaw ay isang manggagawa ng sapatos, most likely ang iyong mga anak ay gagawa din ng sapatos. Kaya nung mauso na ang mga apelyido, ang apelyido nyo ay shoemaker. Ayan. Nang ibig sabihin lamang ay shoemaker. So, si Jesus, karpintero ang kanyang pinagmulang ama sa kanilang pagkakilala. Now, alam niyo po, hindi mababa ang tingin sa karpintero. Ang Griegong salita na ginamit sa Ebanghelyo ay tekton. Pwede nyo yang i-google. Tekton. T-E-K-T-O-N. Nang ibig sabihin ay master builder. Master builder. In fact, alam nyo po, sa panahon ng Panginoon, kapag hindi pwede ang rabay, may sakit ang rabay, o naglakbay ang rabay at hindi nakarating, kung hindi pwede ang rabay,
para maglingkod sa sinagoga, ang tinatawagan ay ang tekton. Ang tekton, ang karpintero ng bayan. Siya ang substitute ng rabbi. Ang kanyang kakayahang magtayo ng maayos na mga bahay, gumawa ng mga muebles na magaganda at maayos, nangangahulugan na maayos ang isip, tama ang sukat ng isang tekton. At yan din ang kanilang paniwala. Kung maayos mag-isip at tama sumukat ang tekton, maayos din siyang sumukat sa mga aral, sumukat sa mga isyong moral. Kaya nga, kung wala ang rabbi, siya ang substitute rabbi. Ganyan nga siguro nagsimula ang Panginoon Kaya naimbitahan siya mangaral sa sinagoga, bagamat hindi siya tunay na ordained na rabbi. Kasi tekton siya. Pwedeng maging substitute na rabbi sa pamantayan ng sinagoga. Pero yung tanong ng mga tao, sabi nila, tekton siya. Tawag ng iba ngayon, rabbi, kahit hindi nag-aral. Pero ang hindi nila maisip, pwede bang yung substitute at yung self-made mas magaling sa professional, mas magaling sa isang inordenahan? Yun ang issue. Yun ang issue. Kaya, alam niyo po, habang ito'y sinusuri ko at ini-imagine ko yung mga tao, ito yung mga naglalaro sa kanilang isip habang pinapakinggan, pinapanood si Jesus sa kanyang ginagawang pangangaral sa sinagoga kung saan siya lumaki, ang sinagoga ng Nazaret. Ngayon, palagay ko, ang isang napakasimple ngunit tumatagos, sabi nga ng iba, na leksyon ng ating ebanghelyo at salita ng Diyos ngayon pong ating 14th Sunday of Ordinary Time ay ganito: the way of God, the way of Jesus defies our human standards. Ang pamamaraan ng Diyos, pamamaraan ni Jesus, ay hindi kayang limitahan ng ating standard bilang mga tao. Bakit? Ano meron? Narinig natin kanina sa first reading, aklat ng propetang Ezekiel mula sa Lumang Tipan. Kanya, ang propeta nangungusap sa pamamaraan ng Panginoon sapagkat sumasa kanya ang Espiritu. The Spirit of the Lord is on the person. Yan po ang kaibahan. Maring ikaw ay punong-puno ng kaalamang pantao, nagpakadalubhasa sa iba't ibang universidad at pamantasan. Pero kung yung iyong kakayahan hindi inanoint ng Espiritu ng Diyos, wala. Ang ganda pa na sinabi ng Apostol Pablo sa second reading. Sa second reading, ang sabi ni St. Paul, nagko-complain siya kay Lord. Pero ano sabi ni Lord sa kanya?
My grace is sufficient for you. For power is made perfect in weakness. Ganyan po gumawa ang Diyos. Kaya alam nyo, huwag nating tatawaran kung ang Diyos ang gagawa kasi yung mga bagay na di natin sukat akalain, nako, yun po mangyayari. Amen.